pananampalataya. Ito ang pananampalatayang Islam na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang gabay at habag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah mga kapatid sa Islam, hindi na natin patatagalin at dako tayo doon sa topic ng ating Sheikh Dr. Hasan Hafidahullah. Isang katib na meron tayo dito na mashallah subhanahu wa ta'ala, nakagalang-galang at pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na dapat nag-uunahan tayo sa pagkamit ng bagay na yon dahil ito ay isang obligasyon na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagsasaliksik ng kaalaman. At nabanggit sa atin ng Sheikh kanina, ang kanyang topic, ito yung ihsan. Sino ang nakakaalam ng ibig sabihin ng ihsan? Ihsan. May nakakaalam po ba? Ang ihsan, mga kapatid sa Islam, sa ating wika o sa ating lengguwahe, ito yung dalisay. Ihsan. Sa atin, ito yung tawag dito. Ang ihsan, ito yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jibril alaihi salam. Nang minsan na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan si Angel Gabriel, si Angel Jibril, na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para turuan tayo kung ano ang ihsan. Umupo si Angel Jibril sa tapat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Ma huwa al-ihsan?" Ano ang ihsan, ya Muhammad? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak." Ang ibig sabihin ng ihsan, mga kapatid sa Islam, ito yung sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Kahit hindi mo siya nakikita, dahil katotohanan, nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kailangan dalisayin natin yung pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit hindi natin nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tayo ngayon, bilang mga Muslim, nagsambit tayo ng shahada. Tama? Lahat naman tayo dito, balik Islam. At meron sa atin dito, mga born Muslim. Pero iisa yung lagi natin binabanggit. Ano yun? Yung pagsaksi natin na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon, tayo ay nagiging Muslim. Okay? Pagkatapos natin maging Muslim, hindi sapat na maging Muslim tayo, mga kapatid sa Islam. Kailangan magtaglay tayo ng tinatawag na iman. May mga Muslim, walang iman. Di ba? Kaya nakakita tayo ng mga tao na damit niya pang Muslim, pangalan niya Muhammad Abdurrahman, pero naninigarilyo, umiinom ng alak. Pero sabihin mo, bro, kain ka ng baboy, magagalit sa iyan. Sabihin niya, Muslim ako. Kasi bakit? Muslim siya, subalit kulang siya sa tinatawag na iman, pananampalataya. Muslim, kailangan magtaglay ka ng iman. At yung Muslim na nagtataglay ng iman, pag sinabuhay niya ang pananampalatayang Islam, nag-aral siya, nakinig siya sa mga sheikh natin, hanggang sa natuto siya, lumalim ang kaalaman niya, dito niya maaabot yung tinatawag na ihsan. Di ba?
yung pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na kahit walang nakakakita sa iyong mga tao. Dahil alam mo, nakakatiyak ka ng Allah subhanahu wa ta'ala laging nakamasid sa iyo. Ito yung ihsan, mga kapatid sa Islam. Para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng ihsan. Okay? Sinabi ng isang sheikh natin kanina, sabi niya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمَ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَيْرِ الْوَرِيدِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, katotohanan na nilikha niya ang mga tao at aming nalalaman ang bumubulong sa kanilang isipan. Kung ano yung tumatakbo sa isip natin, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mabuti o masama. At kami ay mas malapit sa taong nagtatagay ng mabuting pag-iisip. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung muhsinin, yung mga taong mabubuti. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpakita kayo ng kabutihan. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmamahal sa mga nagpapakita ng kabutihan. At ang kabutihan, mga kapatid sa Islam, wala itong pinipili. Okay? Kanina sinabi ng ating sheikh, pagpapakita ng mabuti sa magulang, sa kapwa, maski sa kapitbahay. Inutusan ng pananampalatayang Islam na tayo ay maging mabuti sa lahat ng mga nilikha, maging sa mga hayop. Kung aalala natin ang pananampalatayang Islam, makikita natin na ang Islam ay nagtuturo ng pinakamagandang pananampalataya, pinakamagandang pakikitungo sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakakarapat dapat, mga kapatid sa Islam, sa kabutihan na taglay ng isang tao, sinabi ng ating ng sheikh, ito yung ating magulang. At alhamdulillah, pinaliwanag sa atin dito ni sheikh kanina, yung pagiging mabuti sa magulang. Binahagi niya sa atin yung mga ayah na narinig niya kanina sa khutbah. Alhamdulillah, yun ang kaalaman. Yung narinig natin yung kaalaman, naunawaan natin, kasi bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpapaunawa sa atin ng kaalaman. Sabi ng ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din. Pag ninais sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kabutihan dito sa mundo at higit sa kabilang buhay, ipapaunawa sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman. Sa bawat naririnig natin, nauunawaan natin, ito ay gabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, taufik sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't ipagpasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ng inyong Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kayo ay sumamba lamang sa Kanya. Pagkatapos tayo utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba sa Kanya, ikalawang inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging mabuti sa magulang. Ito ay paulit-ulit sa atin, mga kapatid sa Islam. Napaalala sa atin, na tanda ng pagmamahal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi sa atin ng sheikh natin kanina. Dito sa Saudi, dito makikita natin yung tunay na pagmamahal sa magulang. Kaya naman, bilang mga Muslim, nakakita tayo ng magandang ugali sa mga Arabo, kuhanin natin. Iwan natin yung masama. Okay? Hindi tayo makakita ng perfectong Arabo. Perfectong tao, sabihin natin. Meron ka makikitang pangit sa isang tao.
Subalit, bilang isang Muslim, kuhanin mo yung maganda. Okay? At isa sa pinakamagandang turo ng pananampalatayang Islam na makikita natin sa mga kapatid natin dito, yung pagmamahal sa magulang. Kasi bakit? Dito wala kang makikitang home for the agent. Kasi sila, naguunahan sila. Kapag umabot sa katandaan yung magulang nila, sa atin sa Pilipinas, nagtuturoan tayo sino mag-aalaga ng magulang natin. Di ba? O ikaw yung panganay, ikaw yung may kaya. Ikaw bahala kay mama. Di ba? Subhanallah. Dito mga kapatid sa Islam, sila yung naguunahan. Naguunahan sila kasi bakit alam nila yung pagtrato sa magulang, ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ninyo sambay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakitunguhan ninyo ng mabuting pakikitungo ang inyong mga magulang. Kaya sa atin sa Islam, wala tayong Mother's Day, Father's Day. Kasi bakit? Araw-araw sa atin Mother's Day. Kailangan araw-araw natin iparamdam sa kanila, ipakita sa kanila yung tunay na pagmamahal na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin yung hadith na sila ay maaaring maging dahilan ng pagpasok natin sa paraiso. Katulad na lamang yung sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang matanda lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sabi niya, yung anak ko may malubhang sakit. Malubha. At maaari siyang mamatay dun sa sakit na yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong gusto mong mangyari? Papuntahin mo yung mga sahaba doon, pabanggit mo sa kanya yung ashhadu an la ilaha illallah para maging huling salita niya ay kalimatul la ilaha illallah. Ngayon, pinapunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba at pinabanggit doon sa anak niya, sabi niya, banggitin mo yung kalimatul la ilaha illallah. Subalit mga kapatid sa Islam, hindi kayang banggitin ng tao na yun. At bumalik yung mga sahaba. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Rasulullah hindi niya kaya nabanggitin. Ipatawag mo yung nanay. Nung dumating yung nanay, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papaano makitungo yung anak mo sa'yo bilang magulang? At umiyak yung magulang niya. Sabi niya, ya Rasulullah, yung anak ko nagsasala, nagbibigay ng sadaka, nag-hajj, nag-umrah, at gumagawa ng kabutihan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yan yung bagay na gusto kong malaman. Ang gusto kong malaman, papaano makitungo yung anak mo sa'yo bilang magulang. At doon bumuhos yung luha ng anak niya. Ang sabi niya, ya Rasulullah, sabi niya, yung anak ko, hindi niya kayang ibigay sa akin yung mga bagay na hinihiling ko, bagkus inuuna niya pa yung mga bagay na hinihiling ng kanyang mga asawa, kanyang anak, na ako yung magulang niya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhanin ninyo yung tao na yun. At inutusan niya yung mga sahaba na kumuha ng panggatong. Nung nakarating yun, nagulat ang nanay na yun, sabi niya, ya Rasulullah, ano yung gagawin ninyo? Ba't may panggatong? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, susunugin namin sa harapan mo yung anak mo. At umiyak ng umiyak yung magulang na yun. Sabi niya, ya Rasulullah, ito yung bagay na hindi ko kayang gawin para sa anak ko. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas katakutan mo na dumating yung araw ng paghuhukom na habang buhay siyang susunugin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno dahil sa pagpapakita niya sa iyo ng walang galang. Subhanallah. Maliban na lamang napatawarin mo siya. At sinabi ng magulang na yun, ya Rasulullah, sa araw na to, saksi ka at ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinatawad ko na siya. At pinabanggit dun sa tao na yun, yung kalimatul la ilaha illallah, at napakadali niyang nabigkas. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung bunga ng pagiging mabuti natin sa ating mga magulang. Ito yung tinuro ng pananampalatayang Islam. Katulad ng nabanggit natin kanina sa khutbah, narinig natin sa khutbah, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
wa wasaynal insana wa bil walidayni ihsana. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aming ipinag-utos sa inyo na kayo ay maging mabuti sa magulang. At isinaray sa isa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na mayroong isang lalaki na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, sino sa amin ang pinakarapat dapat na aking pakitunguhan ng mabuti? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. Pagkatapos, sino ya Rasulullah? Ang iyong ina. Tumaay, ang iyong ina. Pagkatapos, ang iyong tatay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito yung pananampalatayang Islam. Na kahit wala ka man magulang ngayon, di ba? Pero may mga taong nagpapakamagulang para sa iyo. At karapatan din nila na pakitunguhan mo sila ng mabuting pakikitungo. Sabi nga natin, ang pananampalatayang Islam, hindi lamang ito nagturo ng kabutihan sa mga tao, bagkus sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga kapatid sa Islam, itinuro din sa atin ng pananampalatayang Islam ang maging mabuti tayo sa kamag-anak. May iba mabuti sa pamilya niya, masama naman ang ugali sa kamag-anak. Pwede ba yun? Hindi. Kasi mismo ang pananampalatayang Islam nagturo sa atin na maging mabuti din tayo sa ating kamag-anak. Kasi pamilya natin sila. Naging mabuti ka sa ibang tao, sa kamag-anak mo, naging masama ka. Hindi patas, hindi pantay. Kaya ang pananampalatayang Islam kumpleto, tinuruan ka na maging mabuti sa pamilya mo at ganun din makitungo ka ng mabuti sa kamag-anak. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na pinag-utos sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katarungan, adl, yung patas, at kabutihan, wal ihsan, at ang pagbibigay sa mga kamag-anak. Pagbibigay ng karapatan nila. Pagbibigay sa kanila ng mabuting pag-uugali. Pakikitungo ng maayos sa mga kamag-anak. At kasama sa kabutihan sa kanila, mga kapatid sa Islam, yung bisitahin mo sila. Yung kahit wala kang kailangan. Kamustahin mo sila, isalam mo sila, o kaya tumulong ka sa kanila. Kung sila ay may pangangailangan. At ganun din, magtimpi ka sa kanila. Magtimpi ka o magsabay ka sa kanila na may kasamang pagmamalasakit. Kasi bakit? Makakatagpo tayo ng mga kamag-anak natin na kahit anong sikap natin sa pagiging mabuti, sa pakikitungo sa kanila, makakakita tayo sa kanila ng hindi mabuting pag-uugali. Kaya ikaw bilang isang Muslim, makitungo ka ng mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para sa kung anumang bagay na kapalit ng pakikitungo mo ng mabuti. Gawin natin yung ihsan. Di ba? Sambahin mo ang Allah na parang nakikita mo siya, kahit hindi mo siya nakikita, katotohanan nakikita ka niya. Sambahin mo pakitunguhan mo ng mabuti ang iyong kamag-anak para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam mo, ito ay pagsamba. Pakitunguhan ka man yan ng hindi maganda, hayaan mo. Dahil baka bukas makalawa, ipaunawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung pananampalatayang Islam at makita niya, ma-appreciate niya yung pakikitungo mo ng mabuti sa kanya. At isa pang hadith na mayroong isang lalaki na nagsabi, sabi niya, Ya Rasulullah, may mga kamag-anak akong patuloy kong binibisita. Subalit sila ay lumalayo sa akin. Ako'y nagmamagandang loob sa kanila, ngunit sila ay gumagawa ng masama sa akin. Kaya't ako ay nagpasensya, ngunit sila ay nangaapi. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung totoo ang iyong mga sinabi, para bang pinakain mo sila ng mainit na abo at mananatiling may tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kanila
hanggat ikaw ay nananatiling mabuti. Mga kapatid sa Islam, ito yung Islam. Na kahit pakitunguhan tayo ng masama, pakitunguhan natin ng mabuti. Lalo higit ang ating mga pamilya. Huwag na huwag tayo magsasawa, mapapagod sa ating pamilya na pakitunguhan sila ng mabuting pakikitungo dahil ito ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito bagay na simpleng bagay. Bagkus ito ay ibada pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, kabilang sa sinabi ng Sheikh natin kanina, ay yung makitungo ka ng mabuti sa asawa mo, sa anak mo. Naging mabuti ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa kamag-anak mo, naghanap ka ng asawa, makitungo ka ng mabuti sa asawa mo. Okay? At ito ay tinuro ng pananampalatayang Islam, mga kapatid sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Pakitunguhan ninyo ang inyong mga asawa ng may kabutihan. Hindi yung nakita mo yung asawa mo, pinakasalan mo, lumipas ang panahon, nagkaroon kayo ng anak, nagbago yung itsura niya, sasabihin mo, pangit mo na. Tama ba yun? Ha? Pangit, mga kapatid sa Islam. Kailangan pakitunguhan mo ng mabuti ang iyong asawa. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging mabuti kayo sa inyong mga kababaihan. At ang pinakamabuti sa inyo ay yung pinakamabuti para sa kanyang pamilya. At ang kabutihan sa asawa, mga kapatid sa Islam, ay kabutihan din para sa ating mga anak. Sapagkat natututo silang maging mabuti sa pamamagitan ng nakikita nilang halimbawa sa kanilang mga ama. Kaya naniniwala ako sa isang kasabihan, mga kapatid sa Islam, walang mabuting anak kung walang mabuting magulang. Naniniwala kayo doon? Walang mabuting anak kung walang mabuting magulang. Kasi bakit? Yung magulang, sila yung unang magtuturo ng mabuting ugali sa anak. Kaya kapag nakita ka ng bata na mabuti yung ugali, kahit hindi mo kilala yung anak, yung nanay at tatay niya, sasabihin mo mabuting ugali yung nanay at tatay niya. Di ba? At hindi ka magkakaroon ng mabuting asawa kung hindi ka mabuting asawa para sa asawa mo. Pag pangit ang ugali ng lalaki para sa kanyang asawang babae, tingin mo magiging mabuting ugali ng asawang babae? Hindi. Kaya simulan natin bilang mga lalaki sa ating sarili na maging mabuti yung pakikitungo natin sa asawang babae, nang sa ganun magkaroon ng mabuting pag-uugali ang ating mga asawang babae na ituturo para sa ating mga anak. Kung gusto natin magsilang ng batang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, simulan natin sa ating mga sarili. At mayroong isang tao na nagtanong, sabi niya, Sheikh, papaano ko itatalbiya o tuturuan ng mabuting ugali ang aking anak? Sabi ng isang sheikh, ilang taon na yung anak mo? Sabi niya, 7 months. Baby pa. Sabi niya, huli ka na. Sabi niya, bakit? Dahil ang tunay na pagtatalbiya o pagtuturo ng mabuting ugali sa anak, unang-una sa pagpili ng mabuting asawa. Okay? At ganoon din, mga kapatid sa Islam, itinuro din sa atin yung pagiging mabuti sa ulila, sa mga yatim, sa walang nanay at tatay, at ganun din sa mga taong mahihirap, sa mga kapuspalad. At ganun din, nabanggit ng Sheikh kanina, ay yung kapit bahay. Maging mabuti ka sa mga taong mahihirap, sa mga taong yatim, sa mga walang nanay at tatay, at ganun din sa mga kapitbahay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَاعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kabutihan sa ulila ay sa pamamagitan ng pagkupkup sa kanila. At ganun din sa pag-aaruga para sa kanila, sa pagtuturo sa kanila ng mabuting ugali, mabuting asal,
At ganun din, sa mga taong mahirap naman, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulungan natin sila sa abot ng ating makakaya sa kanilang mga pangangailangan. Nagugutom yung isang tao, bigyan mo ng pagkain. Okay? At ganun din sa ating kapitbahay. Pakitunguhan natin ang ating kapitbahay ng mabuting pakikitungo. At sinabi ng isang chef natin kanina, sabi niya, kung gusto mo daw malaman kung mabuting ugali yung isang tao, kung meron siyang mabuting ugali, tanungin mo daw yung kapitbahay niya. Kung mabuting ugali yung tao na yan. At sasagutin ng kapitbahay. Totoo yun, mga kapatid sa Islam. Di ba? Kung ikaw, tahimik ka dito, malamya ka dito, kumilos sa bahay mo, nilalabas mo yung ugali mo. So, higit na mas nakakakilala sa iyo yung kapitbahay mo. Dito tahimik ka, pagdating sa bahay mo, para kang leon. Sinisigaw-sigawan mo yung pamilya mo. At higit sila yung nakakakilala sa iyo. Kaya pakitunguhan natin ng mabuting pakikitungo yung ating kapitbahay. Huwag natin sila pipinsalain at mahalin natin sila. At merong isang hadith, hindi ako nagkakamali, na ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pakikitungo ng mabuti sa kapitbahay. Hadith. Hanggang sa akalain ng sahaba na yun, na yung kapitbahay natin, meron silang parte sa yaman natin kapag namatay tayo. Subhanallah. Dahil sa pag-uutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pakikitungo ng mabuti sa ating kapitbahay. At ito yung mulakhas. Ito yung, kumbaga, ito yung aking nakuha doon sa khutbah na yun, mga kapatid sa Islam, at nais ko lamang dagdagan. Na dapat bilang isang Muslim, tagayin natin yung mabuting pag-uugali. Kahit kanino. Sa anumang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, kailangan tagayin natin yung pagiging mabuting tao. Pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Yung adab. At yung pagiging mabuting ugali, mga kapatid sa Islam, nakikita ito sa dalawang bagay. Una, sa panloob, sa puso natin. Sa puso natin, nagtatagay dapat tayo ng mabuti. Okay? Sa ating sarili, maging mabuti tayo sa ating sarili. At ganun din sa panlabas na anyo. May mga taong mabuting pag-uugali, pero akalain natin, para namang wala tong mabuting ugali, hindi man lang nagsalam. Di ba? Pero dahil sa sobrang shy type siya, nahihiya siya, hindi kanya napansin. Huwag mo kagad husgahan na itong tao na to, masama ang ugali, mga kapatid sa Islam. Pero bilang isang Muslim, kailangan tagayin niya yung pagiging mabuting ugali sa panloob niya, sa kanyang puso, at ganun din sa kanyang panlabas, yung nakikita ng mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. At ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsugo sa inyo ng pinakamainam na huwaran. Paggagayahan. Sino yun? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay na ikaw o Muhammad ay nasa napakadakilang asal o pag-uugali. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yung tao daw na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, sila yaong mga taong nagtataglay ng mabuting pag-uugali. So bilang isang Muslim, mga kapatid sa Islam, bawat kaalaman na naririnig natin, lagi natin ipagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kung ano man yung natutunan ko ngayon, narinig ko ngayon, biyaan mo ko ng pagsunod dito. Katulad ng palaging pinagdudua, Allahumma arin al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arin al-batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ipakita mo sa akin yung katotohanan at biyayaan mo ko ng pagsunod dito.
at ipakita mo sa akin yung kabaluktutan, yung kamalian, at biyayaan mo ko ng pagsuway dito. So hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naunawaan natin at ipaunawa niya sa atin ang ating mga natutunan, narinig, at nakita, at biyayaan niya tayo ng mabuting pag-uugali sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, at palagi natin isama ang ating mga magulang sa ating mga dua. Hindi man natin mabigyan ng malangyang buhay yung ating mga magulang dito sa mundong ibabaw, pero yung bilang anak, tagayin mo yung mabuting pag-uugali sa iyong magulang sa pamamagitan ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pag-alala sa kanila sa pamamagitan ng mga dua, sa pamamagitan ng panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong po ba? Sige po, inshallah. Tungkol sa magulang, Ustad, sakali kasi hindi ko na maabutan yung nanay tatay ko. Wala na siya. So, kung meron man ako pagkukulang sa kanila, so, anong dapat kong gawin? Kasi hindi ko na sila maabutan. Wala na sila. Bismillah. Gawin mo bro, maging mabuti ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung lumipas man yung panahon na hindi na natin naabutan yung mga magulang natin at naiwan sila na hindi sila mananampalataya, wala na tayong magagawa dun. Rufi ating akram wa jafatisuh. Yun yung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? At hindi natin sila pwedeng ipagdua yung taong hindi mananampalataya maliban sa gabay. Kaya hindi natin pwedeng ipanalangin yung taong namatay na hindi na Muslim, hindi pa Muslim, na ya Allah, iligtas mo sila sa impyerno. Papasukin mo sila sa paraiso. Hindi. Na maski ang tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumulong sa pananampalatayang Islam, na tumulong sa kanya sa dawa, subalit namatay ng hindi Muslim, hindi niya kayang ipanalangin na ipasok siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Pero tinugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang panalangin na pagaanin para sa tiyuhin niya yung parusa sa impyerno. Ano yung parusa na yun? Yung magsusuot siya ng sapatos na gawa sa apoy ng impyerno. Wayadan nila. Pinakamababa. Sa luwas pagsasama, Ustad, Ang gawin natin bro, tayo bilang Muslim, maging mabuti tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, magsikap tayo mag-aral ng pananampalatayang Islam. Kung hindi man natin na ipakita yung pagiging mabuting ugali, pakikitungo ng mabuti sa ating magulang, hindi yun hadlang para ipakita natin yung kabutihan natin sa ibang tao. Lalo higit sa ating mga natirang mga kamag-anak, sa ating tiyahin, sa ating tito, sa ating mga anumang kamag-anak, pakitungan natin sila ng mabuting pakikitungo. At lalo higit sa ating asawa at sa ating mga anak. Sapat yun. At tayo bilang mga bagong Muslim, pumasok tayo sa Islam na meron tayong mga nagawang kasalanan noon. Di ba? Hindi natin may pagkakait yun. Naging mas suwael tayo sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kamag-anak. Pero nung pumasok ka ng pananampalatayang Islam, al-Islam yajubbu ma qabla. Pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nakalipas mo. Yun ang ipagpasalamat natin sa Allah. Kaya ngayon, bilang isang Muslim, sikapin mo na maging mabuti. Sa sino mang nandyan. Okay? Sa mga taong lumipas na, kung Muslim sila, pagdua mo sila sa Allah na papasukin sila sa paraiso. Kung hindi na, tanggapin natin. Okay? At tayo, magsikap tayo na mag-aral ng Islam, maging mabuti sa sino mang nandyan na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam. Inshallah bro. Sipagan mo sa pag-aaral bro, inshallah. May tanong pa po ba, inshallah? Alam ko, gutom na kayo. At pagod na. Alhamdulillah. Mashallah, wallahi, nakakatuwa dito sa Islamic Center ninyo. Busog sa kaalaman. Wallahi. Busog sa kaalaman. At meron tayong mga brother dyan na nagsisikap para matuto tayo ng Islam. Alhamdulillah. Sa amin dati, nung bagong Muslim kami,
Bibihira yung ganito. Kahit born Muslim tayo, marami tayong hindi maralaman sa tungkol sa Islam. Yes, kaya nga sa atin, obligasyon natin mag-aral ng Islam. Obligasyon natin mag-aral ng Islam. At yung pagka-aral ng Islam, walang pinipiling edad. Sabi ng propeta sa Islam, at tagabul'arim faridatu ala kulli Muslim. Sinabi niya Muslim. Yung pagsasaliksik ng kaalaman, obligado sa mga Muslim. Hindi niya sinabi para sa mga matatanda lang. Hindi niya sinabi para sa mga bata lang. Kahit yung may sakit, kasama doon. Basta ikaw Muslim ka, kailangan magsaliksik ka ng kaalaman. At ito ay pamana sa atin. Kung tayo nag-aagawan tayo sa pamana ng ating mga kamag-anak, dapat higit na mag-unahan tayo sa pamana ng mga propeta sa atin. Ano yun? Yung kaalaman. Ito yung pamana sa atin ng mga propeta na iniwan sa atin na dapat nagpapariksahan tayo sa pagkamit nito. Ito yung kaalaman. Ito yung liwanag natin. Sa landas na tinatahak natin, ito yung pananampalatayang Islam, kaalaman. Alhamdulillah. May tanong pa po ba, inshallah? Mga hindi pa po Muslim? Nakakalungkot na sabihin, pero wala na po. Yes, oo, nasasaktan tayo, kahit sino, masakit para sa kanya na marinig niya na yung nanay, tatay niya namatay ng hindi Muslim, tapos tinanong niya, may pag-asa pa ba na maligtas yung nanay ko na yun? Sasabihin sa kanya, wala na. Rufi ating akram, wajafati suf. Yun yung itinakda ng Allah. Kahit man ano man yung bagay na ayaw natin, pero yung tinakda ng Allah, wala tayong magagawa. Pero hindi yun dahilan para hindi ka makitungo ng mabuti para sa ibang tao. Andiyan yung kamag-anak mo, andyan yung pamilya mo, asawa at anak mo, pakitungo mo sila ng mabuti. Yung mga kaibigan mo, makitungo ka sa kanila ng mabuting pakikitungo. Paano yung mga non-Muslim na hindi nakarating sa kanila ang kagagawan, ang mensahe? Ang pananampalatayang Islam. May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, darating yung mensahe ng Islam sa lahat ng tao. Maging sa probinsya man, sa liblib na lugar, maging sa city, o anumang luparup ng mundo, lugar, makakarating sa kanila yung pananampalatayang Islam. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kahit ngayon mga ita ngayon sa bundok, may cellphone na, may Facebook, nakikita yung Islam eh. Di ba? Pero paano naman yung taong hindi nakarating sa kanila yung Islam? Di ba? Wala silang pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mananagot nun yung Muslim. Hindi nagsikap na magparating ng pananampalatayang Islam. Kaya sa atin, bilang mga Muslim ngayon, na natututo ng kaalaman, ano mang kaalaman, sabi nga nung Sheikh natin kanina, Bro Abdul Jamil, sabi niya, ano man yung nakuha mong kaalaman na maliit, turo mo sa iba. Maging mabuti sa magulang. Ngayon, nakuha natin, maging mabuti sa magulang. Sabihin mo, kapag may nakita ka na hindi Muslim, bro, ang turo ng pananampalatayang Islam, maging mabuti sa magulang. Di ba? At ang Islam lang ang nagtuturo nun. Yun, dawa yun, bro. Inshallah. Makagating yun sa mga taong hindi pa nakagating sa kanilang pananampalatayang Islam. At ngayon, siguro wala namang tao ang hindi nakagating sa kanilang Islam. Di ba? Alhamdulillah. Maliban sa mga noon na mga tao na namatay na, lumipas na wala tayong mensahe. Wala alam kung anong kalagayan nila, anong hukom sa kanila na hindi nakaabutan ng pananampalatayang Islam, mensahe. Wallahu a'lam. Pero tayo bilang Muslim ngayon, magpagigsahan tayo, bawat isa. Imaginein natin ilan tayo dito. Lahat tayo, pag uwi natin ng Pilipinas, nagtuturo tayo ng Islam. Di ba? Hindi imposible na lahat ng tao sa Pilipinas maintindihan ng Islam. Bawat tao, may mga kamag-anak. Di ba? So, inshallah, hanggang dito na lamang po. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah.
Sheikh, jazakallah khair. Balik dito. Basta po, masya. Balik dito po. Jazakallah khair. Sheikh, jazakallah khair. Ibalik dito, masya. Sheikh, jazakallah khair. Masya. Ibalik dito. Sumenyas na kasi hanggang alas 2 Ah, tayo. masya. Tama-tama. Sensya na po, ha? Okay na, okay na. Kahit si Kalam hindi ganun din pagka sumisenyas na siya. Okay, okay. Alhamdulillah. Sheikh, paano? Mauna na ako, ha? Oo. Isyaga, may lakad pa kayo. Sige, sige. Meet ko yung kamag-anak ko. Okay po, masya. Basta po, masya. Lagi ko. Jazakumullahu khairan po.